Samantala, nagsimula na ang pangangampanya ng mga senatorial balls ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Visayas Region. Tiniyak naman ng partido na hindi sila magsasagawa ng negative campaigning o yan po yung hindi sila babanat sa mga kalaban, kundi mas tututukan po nila yung paglalatag ng kanilang plataforma. Detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo, nagulat live mula sa Iloilo. Mads. Yes, Ali. Sa mga Ilonggo naman, nanliligaw ng boto ngayon ang mga kandidato ng administrasyon o yung mga kasama sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Tinatayang nasa 30,000 katao na yung narito sa Vera Park sa Gaisano sa Iloilo City para nga makinig sa mga sasabihin ng mga kandidato ng administrasyon. Sa Iloilo ginawa ang kick-off ng campaign rally ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa Visayas Region. After Ilocos, dito na sa Visayas, ito yung gitna. Tsaka medyo malalambing daw kasi ang Ilocano ay ang mga Ilonggo. Ang Iloilo ay kilalang baluarte ng Partido Liberal. Makakausap tayo na LP, they're willing to support naman ilang sa mga senatorial balls ng Alyansa. At siyempre, of course, unahin nila yung mga senatorial balls nila. Hindi naman sila kasi kompleto, ilan lang yung senatorial balls ng LP. Ayon naman kay Las Piñas Representative Camille Villar, tubong Iloilo ang kanyang lolo, kaya malapit sa kanya ang probinsyang ito. Si Iloilo Representative Jam Baronda, tiniyak naman ang suporta sa mga kandidato ng Alyansa. Welcome aniya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga senatorial ball ng Alyansa sa Iloilo. Ayon kay Baronda, paraan nila ito para ipakita ang pasasalamat sa mga proyektong pang-infrastruktura at iba pang assistance programs ng Marcos administration na malaki ang naitulong sa pamumuhay ng mga Ilonggo. Ayon sa mga kandidato ng Alyansa, no negative campaigning ang kilalang paiiralin sa buong panahon ng kampanya. We will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Mas nakatutok umano sila sa paglalatag na naging performance ng kanilang mga kasamahang kandidato. Kami, na grupo Alyansa, ayaw namin na makipag-away o mag-atake ng naglatag kami ng aming plataforma. Kabilang sa mga kandidato sa pagkasenado sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, sina dating Interior Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, dating Senator Panfilo Lacson, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla Jr., dating Senate President Tito Soto, Senator Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Bago ang campaign rally, humarap naman muna sila sa isang press conference para ilatag ang kanilang mga plataforma. Dahil malaki ang problema sa fake news ngayon, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kung magkakabalik siya sa Senado, gusto niyang gumawa ng batas laban sa talamak na fake news at fake content lalo sa social media. Kailangan pag-aralan natin kung paano natin magagawa yan, sapagkat mayroong mga international impact yan, pero masama ang nagiging epekto sa atin. Si Senator Francis Tolentino naman, personal na sumulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagbuo ng hiwalay na military command para sa West Philippine Sea. Yun pong ating Kalayaan Island Group, ang may jurisdiction po doon ay Westcom. Yung pong Baho de Masinloc, ang may jurisdiction po dyan ay NOLCOM o Northern Luzon Command. Subalit, yan po ay nasa isang West Philippine Sea. That is why I'm calling for the creation of a separate West Philippine Sea Command. Yun pong 12 nautical miles natin, yung 12 nautical miles natin from the shoreline, yun po yung territorial sea. Pwede po yung ma-maintain ng NOLCOM, ng Westcom, at jurisdiction ng Coast Guard. Subalit yung beyond, sa ngayon po dun sa ginawa nating batas na Philippine Maritime Zones Law, dapat po yon sa isang separate West Philippine Sea Command. Gaya sa Ilocos Norte Proclamation Rally, personal ring ikakampanya ni PBBM ang mga kandidato ng administrasyon sa Iloilo na isa sa mga itinuturing na vote-rich province.
Pagkatapos sa Visayas ay magkakaroon din ng kick-off ng kanilang campaign rally ang mga kandidato ng alyansa sa Mindanao at bukod pa yung sa Metro Manila. Balik sa inyo dyan, Ali. Mads, kamusta ngayong gabi yung pinaka-rally nila na mangyayari nga dyan sa Vera Park? Yes, Ali, tama ka dyan. Inaantabayanan na lang yung pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanina, nagpatikim na ng kanilang mga statement, pagbibigay ng plataforma sa mga tao dito, yung 12 kandidato sa pagkasenador ng alyansa. At may mga ilang programa yung mga ginagawa rito. At pagkatapos ay darating ang Pangulo para personal na ikampanya yung kanyang mga manok. Ang Iloilo is one of the 10 vote-rich provinces sa ating bansa, pero it would be interesting na antabayanan dahil 2016 at 2022 stronghold yan ni Leni Robredo. So pag ikaw ba nagkaroon ng pagkakataon na umikot at pulsuhan itong ating mga kababayang palangga? Yes, Ali, alam mo, dahil nga sa medyo naging hectic yung schedule natin ay hindi pa tayo nakakapag-ikot sa mga kababayan natin sa ibang lugar dito sa Iloilo. Pero yung iba kanina, mga naobserbahan natin dito sa Vera Park ay kapag ka pinapakilala yung mga kandidato, talaga namang naghihiyawan sila at may mga hawak pa silang mga lobo na itinataas, ibinawagay nila sa ere. Abangan ba nila yung coverage ng rally mamaya sa mata ng Aguila International? Titingnan natin, Ali, kung aabot dahil wala pang pasabi. Ang sabi kasi originally, alas 6 dapat ay nandito na yung Pangulo. So inaantabayan na natin. Sapagkat bago kasi siya pumunta rito, wala sa schedule niya, may pinuntahan niya yung trabaho para sa Bagong Pilipinas na iniaalok ng Department of Labor and Employment na ginawa naman sa Labas Gymnasium. So yun yung naging schedule niya bago naman siya tutulak papunta rito. Okay, maraming salamat. Mads Moratillo nagulat live mula sa Iloilo City. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.